Okay, so magandang gabi sa ating lahat at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa. At muli tayo po ay sama-sama upang patuloy na tayo ay luluklok in the presence of the living God at patuloy na saliksikin ang bawat mga katotohanan na kinakailangan natin malaman upang sa patuloy lalakbay natin dito sa daigdig na ito ay maging matagumpay tayo sa paglalakbay hanggang matawid natin ang daigdig na ito tungo sa kaharian ng ating Panginoon Jesus. Kaya, bagamat umuulan, pero hindi po ito maging hadlang upang patuloy tayong magsama-sama at hayaan natin ang bawat mga katotohanan ng siyang magsilbing liwanag sa ating mga buhay sa patuloy na paglalakbay natin at malaman po natin kung ano ang kinakailangan po nating ipaglaban sa ating buhay upang tayo po ay maging matagumpay na marating yung lugar na itinakda ng Diyos sa siyudad na ito ay kanyang i-prepare para sa lahat ng magtatagumpay. Okay, so kung may Biblia po tayo, ay mula doon sa Revelation chapter 18, verse 1 hanggang 4. King James Version. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her. And the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, O God, that clothe us, Lord, with all wisdom and knowledge that comes from you. At I pray, Lord, that Almighty, na alisin lahat ng tabing, Panginoon, na ito, Diyos, tumatakip sa lahat ng katotohanan na sa likuran ng scripture na ito, Panginoon Lord God Almighty, upang ito'y patuloy na maging liwanag sa amin, na matuntun po namin ang daan ng tagumpay, Panginoon Lord God, na hindi kailanman magagapi, magpakailanman. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, Almighty Father. Thank you so much at kami ay malaya na kapit kamay, Panginoon, na maging isa, Panginoon Lord God, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating tatalakayin ngayon ay about the reality of Satan's domain. So, kinakailangan na malaman po natin kung saan ba naghahari si Satan. At anong area ng ating mga buhay ang kanyang hawak, ang kanyang strongholds, upang tayo po ay manatiling bilanggo sa kanyang paghahari. Kasi kung hindi natin nauunawaan, sa pag-aakala natin na sa pamumuhay natin sa daigdig na ito, na kapag tayo po ay nagtagumpay sa mga businesses at sa mga lahat ng mga kahilingan natin na magkaroon ng maraming kayamanan, sa pag-aakala natin, ay ang Diyos ang nagpapala sa atin. Pero tandaan po natin na sinasabi ng banal na kasulatan that Satan ay siya po ay tumatayo sa Corinthian. Si Satan himself is transformed into an angel of light. Kaya nagpapanggap, pwede siyang manlinlang. Kaya marami pong nalinlang na habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito sa pag-aakala natin na tayo ay namumuhay under the presence of the living God. So, kailangan maunawaan po natin upang hindi po tayo malinlang
So, kung titingnan po natin, sino ba si Satan? Actually po, si Satan ay, naging Satan ay siya si Lucifer noon, nung nandun sa kalangitan. Na si Lucifer, siya po ang praise and worship leader sa kalangitan at may naka-assign sa kanya na mga 1/3 of the population of angels sa kalangitan na ito ay kasama niya sa kanyang opisina. At yung dalawang opisina is ni Angel Gabriel at Angel Michael. So, tag 1/3 silang lahat ang naka-assign sa kanila. Kaya lang si Lucifer ayon sa Book of Isaiah, siya po ay naghangad. Na ang sabi rito, Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14. Basahin ko sa English, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit." So dito, makikita po natin na nung siya po ay isang arkanghel na naka-assign sa praise and worship leader sa kalangitan, dahil siya po yung pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos, Adonis, ay dito tumaas yung kanyang pride at nagkaroon ng paghahangad na siya ay magkaroon din ng kanyang na siya ay mamuno sa isang grupo rin. Nagaya ng sinabi niya rito that I will be like the Most High. Kaya dito sa kanyang ginawa ay nagkasala po siya ng treason against God. Kaya ang ginawa ng Panginoon hinatulan siya, na pinalabas siya mula sa kalangitan sa heaven, at bago siya paalisin, inalis ng Diyos yung kanilang angelic body. Kasama yung 1/3 ng population ng angels na naka-assign sa kanya. So, naging disembodied spirit sila. So, dito nahulog sila sa kalawakan. At dito sa ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa, nandito sila, dito na sila nag-aari. Kaya doon sa kalawakan, nung nahulog sila, nagkaroon po ng chaos, sisihan, dahil si Lucifer ay naging si Satan. Siya na yung dragon na tinutukoy ng banal na kasulatan. Kaya nung ang Diyos ay nilayon niya na likhain gawin ang planet Earth as a paradise, a miniature of heavenly paradise. Yung miniature po, small continent, pero kaparehas po doon sa heaven, sa langit. So, kanya pong in-establish, yung nilikha po ito na nagkaroon ng tubig, mga ibon, mga isda, hangin, liwanag, night and day. So, andito lahat. Andun yung dagat, andun yung firmament, mga ibon. So, nandun lahat. Bago niya nilikha po ang tao. Na yung tao kanya nilikha ay walang iba kundi si Adan at Eva. Na sila yung itinalaga ng Diyos na mamahala. Pagka sinabing mamahala, ay sila yung napagkalooban ng kapamahalaan na magbantay sa planet Earth. Dahil yung nilikha ng Diyos na Eden, Garden of Eden, ay portion lang ng planet Earth. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, "Go be fruitful and multiply, and replenish the earth and take dominion." So, ibig pong sabihin na
na nung nilikha ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alabok na hugis tao, na ito yung nagsilbing tahanan ng tao, na ito yung kaluluwa. So, nung nailagay niya itong tao, kaluluwa, kasi once na sinabi natin tao, no po, ikaw yung kaluluwa, ay nilagyan ng Diyos ng kanyang espiritu. O, na ito yung pinakapuso ng tao. So, yung katawan, ay ito'y nagsilbing tahanan ng tao at yung espiritu ng Diyos o pinakapuso ng tao. Dahil ang sabi ng Panginoon, likhain natin, ang tao, sabi niya, kawangis natin at kamukha natin, kaparehas natin. So, dito niya nilikha na tao na spirit, soul, and body. So, ibig sabihin na yung physical na katawan, ang layunin lamang yon ay magsilbing tahanan ng tao at ang espiritu ng Diyos o yung pinakapuso ng tao. Ngunit, dahil nanggaling yung sa lupa, alam mo, itong katawan na ito, ibig kong sabihin na ito yung nagsisimbolo na ang may karapatan na napagkalooban ng kapamahalaan na magbantay sa planet Earth ay walang iba kundi ang nilalang na may katawang lupa, at yun yung tao. Kaya ito yung authority ng tao na itong planet Earth hindi maaaring papasok lamang kung sino-sino, maging ang Diyos, kung hindi binibigyan ng kapamahalaan ng tao na naitalaga, at maging si Satan ay hindi pwedeng pumasok kung hindi bigyan ng kapamahalaan na italaga. Kaya lamang nung nag-create ang tao, nagbigay ng habilin ang Diyos. Nang sabi niya, lahat ng bagay dito sa paraiso, sabi niya, ay pwede ninyong kainin. Maliban sa punong kahoy na nandun sa kalagitnaan ng garden, huwag niyong sasalingin, dahil yung punong kahoy na yan ay nakakaalam ng mabuti at masama. Once na ginalaw ninyo, sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. So, dito, nagbigay na ng instruksyon ang Panginoon kung paano nila protektahan ang planet Earth. Dahil noong nahulog sila Satan, bago likhain ng Diyos ang planet Earth, nandito na sila sa kalawakan. Nandito na sila. Kaya nga, binigyan ng Diyos ng magbantay sa planet Earth upang hindi makapasok ang demonyo sa planet Earth bilang magiging paraiso sana. Kaya lang, dahil si Satan ay clever, siya po ay pumasok sa katawan ng serpent. At inuulit ko kung bakit serpent, dahil yung serpent, siya yung pinakamaraming expression ng kanyang katauhan na nabuhay na animal sa daigdig na ito. Kaya yun yung ginamit niya. So maraming pag-uusap ni Adan at saka ni Satan at saka si Eva, na dito po nalinlang, nahulog yung kanyang atensyon doon sa sinasabi ni Satan. Kaya imbes na manatili sila sa habilin ng Diyos sa kanila, sa instruction sa kanila, pinakinggan nila yung tinig ng estranghero. Kaya dito nahulog ang tao. Dahil nung nagkasala na ang ating ninuno, ang sabi ng Panginoon kay Adan at Eva sa Genesis chapter 3 verse 17, 18 and 19, dahil sa iyo, Adan, sabi niya, pinakinggan mo ang tinig ng babae na sinabi ko huwag niyong gagalawin ng punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden. Sabi niya, cursed is
the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. Thorns and thistles shall come forth from you, and you shall eat the herbs of the field, and you shall eat bread through the sweat of your face until that body shall return to the ground where it came from. So yung immortality na katawan, na ito'y nilikha ng Diyos sa paraiso, ay nahulog na po ito sa mortality. May kamatayan na. At sa likuran noon, ang sabi ng Panginoon, cursed is the ground. Pagka sinabing curse, yun po ay simbolo kamatayan ang ibig pong sabihin yon. Kaya sabi ni Pablo, ang sabi niya, lahat ay nagkasala. At ang kamatayan dumating sa buong mundo. Romans chapter 6. Kaya makikita po natin na nung nahulog na, yung ating puso o espiritu ng Diyos ay bumalik po sa Diyos. Kaya, wala nang spirit ng Diyos na magmomotivate sa tao. Kaya dito sinamantala ni Satan, noong nahulog na po ang ating ninuno, nakuha po ni Satan yung kapamahalaan ng tao na magprotekta sa planet Earth. Nakuha niya. Siya na po yung nagkaroon ng legal authority to exercise his dominion here on planet Earth. Kaya makikita po natin na nung nakuha niya ito, ginamit na niya ang physical na katawan ng tao na tinatawag na flesh upang ito na yung mangibabaw sa tao. Kaya kung titingnan po natin actually nung nilikha ng Diyos ang tao doon sa paraiso, ang pinakamaster ng tao ay yung spirit because it came from God. Ito yung pinakapuso. Kaya yung tao, ito po ay nasa ilalim ng espiritu ng Diyos o puso at tumatalima sa sasabihin nito. Okay. Yung kaluluwa. At yung katawan, ito ay dapat slave. Kaya, andoon po yung kapayapaan, kagalakan, katiwasayan na mamumuhay ang tao sa presensya ng Creator at the time. Kaya doon, nung nahulog ang ating ninuno mula sa kamay ng Diyos, yung katawan na ito ay slave o alipin, ay ito ngayon ang hawak ni Satan at ito ay ginamit ni Satan upang yung tao ay ito na ang maging master, yung physical na katawan. Kaya makikita po natin na hindi na po sumusunod ang tao sa espiritu ng Diyos, sumusunod na sa batas ng laman na minumotivate ng iba't ibang mga espiritu sa mundong ito. Kaya ngayong binasa natin kanina na scripture, maliwanag po na ang sabi po niya, and after these things I saw another angel come down from heaven having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon, the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful word. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. So dito na po, na-exercise ni Satan yung kanyang dominion. Dahil hawak na po yung katawan, yung flesh ng tao,
na ito ay merong batas na law of the flesh. Ito na po yung kanyang stronghold na bumihag sa maraming mga tao. Ginamit niya ang physical na katawan sa pamamagitan ng kanyang five senses. Yung makikita, yung marinig, yung malasahan, yung maamoy, at yung madama. Kaya nga, maliwanag po na sinasabi sa Ephesians chapter 2, na ang sabi po rito, and you has he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So dito makita po natin na dito na tayo namuhay. Dito na naghari yung laman sa ating buhay, sa ating kaluluwa, na instead na yung katawan natin ay magsilbing alipin o tahanan ng tao and the Spirit of God, hindi na po kundi ito na ang naging master ng tao through the law of the flesh, na ito'y may hawak the law of sin and death. So, yun po, kaya dito tayo nabihag, dito tayo namuhay. Wala tayong magawa dahil walang espiritu ng Diyos na ito'y magmo-motivate o magdadala sa atin sa tamang landas ng buhay. Dahil maliwanag po sa Ephesians chapter 2 verse 11 to 13 na sabi doon ni Pablo nung natagpuan niya itong mga Ephesus noong first century, na sabi niya, kayo sabi niya ay ang kalikasan ninyo ay hindi. You are Gentile by nature, na hindi kabahagi sa Commonwealth of Israel. Hindi ito kabahagi sa tinawag na mga tinuli. Kayo'y mga tao na ipinanganak sa daigdig, walang pag-asa at walang Diyos. Kaya kung wala tayong Diyos, ibig sabihin, wala pong direksyon yung buhay natin, na yung kung ano yung itinidikta ni Satan through sa ating laman, ay dito lamang po tayo dito na tayo nabilanggo. Kaya makikita po ninyo na ang sabi po ni Pablo, na kayo ang sabi niya, lumakad kayo ayon sa buhay dito sa mundo, ayon sa mga prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, mga espiritu na nagtatrabaho sa mga anak ng pagsuway. Na ang sabi niya, na kayo sabi niya, ay lahat kayo na yung conversation o pag-uusap sa panahon na yon, sabi niya, ay walang iba kundi yung mga kita ng laman. At pagsunod, pagganap sa mga ninanais ng laman at ang kaisipan, sabi niya, and were by nature the children of wrath. So, makita po natin na tayo po ay naalipin, tayo po ay kinikilos, ang katwiran natin ay nabuo sa pamagitan ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So dito tayo namumuhay, na binilanggo, nabihag tayo ni Satan under the law of the flesh. Kaya itong laman na ito, na dito naghahari si Satan at ito yung kanyang strongholds, ito yung nagdala sa atin ng panganib nung ipanganak na tayo. We are now na ipanganak na tayo under the kingdom of Satan. Kaya yung katawan natin, nung bata pa tayo, nasa katawan na tayo ng panganib na buhay. Ibig sabihin, kapag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Kaya maraming nagsasabi na kapag namatay yung sanggol, sabi ay pupunta sa langit.
Iyon ay panaginip lamang po yun. Dahil ang sabi nila, wala pa siyang kasalanan. Sinong may sabing walang kasalanan? Lahat naman tayo ay hindi tayo nagkasala, kundi namumuhay tayo sa batas ng kasalanan. Iba yung nagkasala. Ang nagkasala ay yung bayan ng Diyos na sila yung kanilang nilabag, yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, at dahil nakita nila ang mundo na ating pong kinalakhan. Kaya napabilang sila rito. So, ibig pong sabihin, dito po kumikilos si Satan through carnality of our mind. Kaya makikita po ninyo na kahit na anong gagawin natin, ay anduroon pa rin yung pain. Kaya makita ninyo yung sabi po ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 20, umpisan ko sa 20, for the creature was made subject to vanity. Walang saysay. Lahat ng mga nilikha ay walang saysay, not willingly, but by reason of Him who has subjected the same in hope. So, ibig pong sabihin na hindi natin ginusto, kundi ito na yung mundo na kinalakhan natin. Ito na yung mundo na nakita natin, na wala na tayong ibang pag-asa, kundi yung physical na buhay. For we know, because sabi niya, the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaned and travailed in pain together until now. So ibig pong sabihin na lahat ng mga nilalang na nandito sa mundo ay sila ay humihibik sa pain o sakit. Groan and travailed in pain together until now. So, ibig pong sabihin na anduroon na po yung pagdurusa. Noong nahulog na tayo sa kamay ni Satan, under the law of the flesh, pagdurusa na po yung atin pong nakagisnang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Adan, curse is the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. Kaya makikita po natin na kahit na gaano kayaman ang isang tao, hindi po, masaya siya dahil nasusuportahan niya yung physical na katawan. Na sa pag-aakala ay ito ay galing sa Diyos. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, yung physical na katawan ay naging corrupt. Dahil once na nagkasakit yan, kailangan magtrabaho. Nakapokus na tayo sa buhay na ito'y hawak ni Satan. Upang tayo ay mabilanggo dahil ayaw niya na makita natin ang katotohanan. Dahil gusto niya na kapag tayo po ay mamatay, ay makasama natin siya doon sa apoy ng impyerno pagdating ng paghahatol ng Diyos sa kanila. So yun po yung naging layunin. Kaya po, binilanggo tayo. Ang naging pader o nagiging wall sa buhay natin na ginamit ni Satan upang tayo ay mabilanggo sa kanyang kaharian ay walang iba kundi ang ating physical na katawan. Ito po ang kanyang ginamit. Ito yung pader na kanyang inilatag upang bawat isa sa atin ay mabilanggo. Kaya nga nung Sunday sabi ko na di po ba sa atin dito sa mundong ito under the law of the flesh, nanduroon yung pangarap, anduroon yung ating pong pagpaplano para lamang matustusan o madamitan ang katawan na ito na hindi masira, hindi magutom. Dahil kapag nagutom, magkasakit yan at mahihirapan ka, di ba? Ganun po yun. Pero di natin alam na yung mga pangarap natin ay
sa standard ng tao, napakaganda. Kapag lalo na kung ikaw ay magiging cum laude sa eskwelahan at magkaroon ka ng mataas na magandang mga trabaho, matataas na mga sweldo, at sasabihin, hallelujah, ito'y biyaya ng Diyos. Inusig mo pa ang Panginoon na nakikipag-compromise sa mundo na kinaroroonan mo. Pero ginagawa ni Satan iyon dahil nung nagkatagpo niya ang Panginoon, Jesus, nung siya ay nagkatawang tao rito, nung siya ay nag-reunion ng 40 days in the wilderness, di po ba, nakausap niya ang Panginoon, ang sabi ni Satan sa kanya, alam kong gutom ka na. Yan yung mga bato na susulat, sabi niya na kaya mong gawing tinapay yan. Pero ang sabi ng Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So yun yung na-miss ng marami. The word that proceeded out from the mouth of God. Pagkatapos dinala ni Satan sa isang doon sa tuktok ng isang pinnacle, at doon sabi niya kay sa Panginoon, tingnan mo, sabi niya, lahat ito, the splendor of this world, kung magpatira pa ka sa aking harapan, sabi niya, ay ipagkakaloob ko lahat ang lahat ng ito. So siya yung nag-offer ng kayamanan para malinlang niya ang tao. Pero ang Panginoon nung sagot niya, huwag mong, sabi niya, do not tempt the Lord your God. So, makikita po natin na yun yung ginagawa ni Satan sa tao. Upang hindi tayo makahulagpos na sa pag-aakala na yung ginagawa natin sa mundong ito physically, ay ang Diyos ang may author. Hindi po si Satan po, yun yung kanyang dominion. Siya yung mayroong author dito. Kaya nga kapag naghahangad ka na, yung pang-physical na katawan, wala namang ibang ginagawa natin kundi pang-physical na katawan eh. Na ikaw ay matagumpay, ikaw ay summa cum laude, magna cum laude, talagang sikat ka na abogado o ano paman, presidente ka o ano paman, yan ay upang hindi mo makita ang liwanag. Dahil sa pag-aakala na yung ginagawa mo at yung nakamtan mo ay sa Diyos na buhay nang galing. Hindi po, kundi yun ay mga bagay na ito ay nakamtan mo under the kingdom of Satan upang ikaw ay mabilanggo sa buhay na ito. Kaya nga si Satan ito yung kanyang dominion sa ating physical na katawan. The more na dito tayo nakapokus, the more na tayo po ay bibilanggo mabibilanggo sa kanyang kingdom. Because His kingdom, ang kanya pong pananggalan at legality, ay hawak niya po itong physical na buhay natin. Ito po. Kaya kapag kamamatay tayo, physically, namatay ito, wala na tayong ibang patutunguhan kundi ang impyerno. Ito po ang destiny ng mga Gentile na katulad po natin. Tandaan po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, that since the beginning, up to the cross of Christ, we are under the kingdom of Satan. Kaya, maraming nagsasabi, Pastor, tayo'y makasalanan. Hindi po tayo nagkasala, kundi tayo'y namuhay sa batas ng kasalanan. Dito na tayo ipinanganak. Ang nagkasala ay yung kanyang bayan. Dahil linabag nila yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses upang mapanatili nila yung kanilang buhay in the presence of the living God. Kaya nga sabi ko, kung hindi nila nilabag yun, wala na sanang Biblia ngayon. Wala na sanang scripture. Kaya makikita po natin na ang tao ay nagdurusa.
Kaya sabi nila, milyonaryo yon. Magkikita ninyo doon sa Senado ngayon, doon sa Kongreso, sa Senado. Anong pinag-uusapan? Bilyon-bilyon. Trilyon. Na nandun kinukurap dahil wala ng contentment ng tao. Once na wala ka ng contentment, ibig sabihin, ikaw ay may sakit ka. Dahil yung katawan na yan na pinaglalaanan mo ng lahat ng iyong pag-asa, ng lahat ng iyong lakas at pagpaplano, ay yan ay buhay na temporary lamang. Na kapag dito ka namatay, under this law, the law of the flesh, at di ka nakalipat sa Panginoong Yesus, sa impyerno ka na pupunta dahil yung impyerno ay yun, yung kahahantungan ni Satan at kanyang mga cohorts. Kaya doon niya gusto tayong dalhin ni Satan. Kaya nga sabi ng Panginoon na siya ay pumunta, John 10:10, itong magnanakaw na ito, sabi, ay pumunta upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. Kaya makita ninyo na noong yung pong dumaan ang panahon, ay pilit na gustong i-restore ng Panginoon ang planet Earth. Kaya nung panahon ni Abraham, that was dispensation of promise, doon na tayo pupunta, at kanyang na-establish yung great nation, which is the 12th tribe of Israel, for about 420 years, hanggang sa paglabas nila Moses doon sa Egypt. At doon sa kanilang paglabas sa Egypt, doon na ibinigay ng Diyos yung batas kay Moses, the written law. At habang sila ay naglalakbay, andoroon din po yung oral law through the prophets. Kaya yung law and the prophets ito ay kailangan nilang sundin. At ang sabi, doon sa batas na ito, isa man ang iyong ma-violate, you violate the whole law. Kaya ang nangyari, habang naglalakbay sila, ay unti-unti na yung kanilang atensyon ay napokus po sa mundong ito. Na ito yung dahilan na nalabag nila yung batas. Kaya nung nalabag nila yung batas, after Malakay, ay nahulog na po sila sa mundong kinaroroonan natin. Mula sa pag-ibig ng Diyos, ay nahulog na po sila sa atin, sa mundong kinaroroonan natin. Namuhay na rin sila under the kingdom of Satan through the law of the flesh. So, ibig sabihin, gumawa ng paraan si Satan para muling ibagsak yung layunin ng Panginoon. Dahil ang Diyos po ay hindi niya pinipilit ang tao, kundi kinukuha yung kanilang voluntary decision na sumunod sa Kanya. Ngunit ang nangyari, kagaya doon sa paraiso, na imbes na sila Adan at Eva ay sumunod doon sa instruction ng Panginoon, ang pinakinggan nila ay ang estranghero, tinig ng estranghero. Kaya yun yung nagdala sa buong mundo na naging panganib. Kaya sinasabi yung scripture kanina na ito na yung habitation ng devil ang buong mundo. At yung kanyang, the merchant of his riches, ay ito ay naipatikim niya sa tao. Basahin po natin. Ang sabi po rito, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchant of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Ito na po yung natikman ng tao. The merchant of his riches and the abundance of her delicacies. Natikman natin na ito'y hindi mabitaw-bitawan ng tao. Na kahit na tumatawag ang tao sa Diyos dahil si Satan na hindi nagpakilala sa tao.
kundi sabi ng Panginoon, hindi dumaan sa pintuan, kundi dumaan sa bintana, na hindi siya nagpakilala. Kaya hindi natin kilala na yung buhay na kinagisnan natin ay siya yung may hawak. Kaya makikita po ninyo kapag gumaling ang tao, sasabihin, thank you Lord dahil sa biyaya mo. Hallelujah. Di ba? Kaya kung ano yung nakakamtan ng tao, ini-a-address sa Diyos na siya ang nagbigay. Pero pusigin ninyo, dapat malaman ninyo, sino ba kayo sa harapan ng Diyos? Mga hintil na hindi po kabahagi, walang ugnayan sa Diyos na ipinanganak sa daigdig na ito, kundi si Satan ang siyang naghari sa atin. Kaya magkikita po ninyo na noong nahulog ang kanyang bayan, mula sa kamay ang pag-ibig ng Diyos, dito na dumating sa kanila yung the curse of the law. Pagka sinabing curse, kamatayan ang ibig sabihin doon. Kaya nung namatay sila, dito na tayo nagsama-sama under the kingdom of Satan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, kaya nang sinabi sa Matthew chapter 1, na ang sanggol ay ipinanganak upang iligtas ang kanyang mga bayan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga tao, sa mga tupa na nawawala sa bayan ng Israel. So hindi po tayo. Kaya lang, salamat sa Diyos, dahil noong nahulog ang kanyang bayan, because of that covenant na sinabi ng Diyos kay Abraham, that is everlasting covenant sa kanyang bayan, o Hudyo, ay kinakailangan i-rescue niya ang kanyang bayan. Kaya doon sa Colossians, maliwanag na doon sa kanyang pagpunta doon sa cross, ay maliwanag na kanya pong ginapi yung si Satan. Na yung kanyang paghahari sa buong mundo ay ito ay kanyang ginapi. Nang sabi po dito Colossians chapter 2 verse 14 to 15, sabi ni Pablo, blotting out the handwriting of ordinances. Ito na po yung naabulis na batas na nilabag ng kanyang bayan na nagdala ng sumpa sa kanila. Pagka sinabing nagdala ng sumpa, kamatayan. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. So nagtagumpay. Dahil noong nagtagumpay ang Panginoon, ang problema, ginamit yung scripture o mga pangyayari, mga event na nangyari from the beginning up to doon sa panahon na nahulog na ang kanyang bayan, dito na sinamantala ni Satan na kinamit ang karunungan ng tao upang gawing itong mga batas na ito'y nalabag ng kanyang bayan na gawing katuruan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon na tradisyon na Mark chapter 7 na binaliwala ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Ginawa nilang katuruan na ito yung nagdala ng panganib ng kanyang bayan na di na nila makikita ang liwanag. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sa Matthew chapter 23, verse 13, nang sabi po ng Panginoon, but woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men.
For ye neither go in yourself, neither suffer you them that are entering to go in. So sabi niya rito, mga hipokrito kayo, naglagay kayo, sabi, ng harang, ng kaharian ng langit laban sa mga tao, dahil hindi rin kayo nakapasok sa kaharian ng langit, at inyong hinadlangan ang mga taong gustong papasok doon. So, ibig pong sabihin, yung katuruan nila na ginamit ni Satan sila upang ilihis ang kanyang mga bayan na hindi makita yung liwanag na ito'y gagawin ng Panginoong Hesus. Kaya makita nyo nung pumunta ang Panginoong Hesus dito, kanya pong winasak yung pader ni Satan, ang ginamit itong physical na katawan ng tao. Ito yung naging pader ni Satan para hindi makalabas ang tao. Ang sabi rito, napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa cross. Kaya naging malaya ang kanyang bayan dahil nakalaya sila mula sa sumpa ng batas. At malaya na sila tutungo in the day of regeneration. Kaya nga yung kanyang dominion ay nawasak nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Kaya malaya na rin tayo, nalalabas ang mga hintil mula sa kingdom ni Satan. Kaso hindi po tumigil si Satan. Talaga pong mayroong nung nasulat yung pong Biblia or the written book noong 4th century, the Old and the New Testament, nung nasulat yon ay ginamit uli ni Satan ito na ipagpatuloy yung tradition na inumpisahan ng mga Pharisees. Ginamit yon, nakaturuan muli. Kaya makikita ninyo, binulag niya ang mga tao sa pamamagitan ng Biblia na ito'y ginawang katuruan na ng tao. Pero kung titingnan natin, ano ang naitutulong nito na kalayaan ng mga tao since na yung kasulatan, ang Biblia, ay mula ang events na nakatala rito ay mula pa noong umpisa hanggang sa first century lamang. Kaya ito yung naging balakid at muli si Satan ay nakapaghari muli. Nahadlangan niya ang mga tao dahil sa ginamit niya yung Biblia bilang pader na pinagtibay ng karunungan ng tao. Yun yung naging problema. Dahil inuulit ko po, nung ginamit ni Satan itong Biblia, ay ginamit niya rin itong mga Roman Empire o Roman Catholic Church na i-canonize itong 66 book nung taon na 382 AD onward, i-canonize na ito'y ginamit na pinagtibay ng Council of Rome na ito ang magiging standard ng batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. At kanila pong i-declare that the Bible, 66 book, is the Word of God. Yun yung naging problema. Dahil nung dumating sa atin bilang tayo po ay mga Gentile, nung nabasa natin itong Biblia, dahil ito'y sinabi na
ng mga Roma na ginamit ni Satan na ito'y salita ng Diyos, anong nangyari? Nabasa nila yung mga pangako ng Diyos sa Israel na napakaganda. I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Ginagamit yun upang yung mga tao ay mapokus sa mga bagay na ginagawa nito. Trabaho, kayamanan, pag-aaral. Kaya napakahalaga sa nila yung pong mga bagay na ito'y nagpapatibay sa kingdom ni Satan. This is the kingdom of Satan, ang physical na katawan. At mananatiling kingdom niya yan hanggat hindi mamamatay yan until na makalipat ka, makatawid ka tungo sa kaharian ni Jesus Christ. Kaya ang daming nalilin lang. Pati yung mga, di ba, si Satan, nababasa yung Biblia na ganito sa Genesis, na lahat ng mga pagkain ninyo, kakainin ninyo yung herbs, kaya makikita ninyo lahat na ng mga klase ng mga ugat o ano paman, ay sasabihin na ito ay ginawa ng Diyos para maging gamot at mga ganito. Hindi po ganoon. Kaya ang pupukusan na nila ng kalagahan ng pagkilala sa Diyos ay yung physical na katawan. Pero kahit na anong gawin natin at gaano kawang kayaman, ang katawan na yan ay yan yung stronghold ni Satan. Stronghold ni Satan. Kaya makikita ninyo, ang laki ng impluensya ng pagkakanonize ng Biblia as a Word of God. Dahil ang Biblia nasulat, mga kapatid, para malaman lang natin ang mga event na nangyayari since the beginning. At alam natin, malalaman natin na mayroong Diyos na nandito na kailangan hanapin at katagpuin. Na siya ay pumunta para magpalaya ng mga taong inalipin ni Satanas. Kaso ginagamit natin ang Biblia, ginamit ni Satan. At ini-address sa Diyos yung ginagawa rito ay yung pangako ng Diyos sa mga Israelitas ay yun na rin inaangkin as if na tayo sa atin yun. Kaya makikita ninyo yung panlilin lang ng demonyo sa buhay ng tao. Kaya anong ginagawa ng marami? Ang panalangin ay napakakapangyarihan. Alam nyo, tumatawa ang demonyo. Ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang ating ekonomiya. Ipanalangin natin. Lahat na yan ay para sa physical na katawan lang naka-address. At hindi mo pwedeng ipanalangin, nasasabi ipanalangin ng presidente lahat na yan, until na ikaw na nagsasabi na manalangin ay makatawid ka in the presence of the risen Christ. Paano mo ipapanalangin ng isang tao ang bansa, ang lupain? Pare-parehas kayo na hindi pa nakatawid. Nandito pa rin kayo under the kingdom of Satan. Bilanggo sa karnal na buhay. Ito yung kanyang domain. Yung pagiging karnal ng tao. Kaya nga, andun ang Panginoong Hesus bumaba, nung nakakyat sa langit, bumaba. Na ang layunin ng kanyang pagbaba ay to enthrone Himself into mortal being, into our mortal being. Pero, hinihintay tayo na kailangan sumuko. Yun yung hinihintay niya, yung isusuko natin sa Kanya. Dahil pag sumuko ka, ibig sabihin, binibigay mo yung karapatan niya na alisin yung pagiging carnal mo, yung attachment mo kay Satan, aalisin niya. Puputulin na lahat yan. Na hindi, upang palitan na niya ng buhay na ito'y magbibigay kaluwalhatian sa kanya. At dito mo na masasabi
kailangan tayo'y manalangin. Kailangan ipanalangin natin ito. Kapag ito ay naitawid mo ang mga taong gusto mong ipanalangin from the kingdom of Satan towards the kingdom of Jesus Christ. Nililin lang tayo ng demonyo. Di ba magkikita po ninyo? Kahit na sabihin natin itong katawan ay linikha ng Diyos. Linikha ng Diyos yung si Adan at Eva. Pero tayo, hindi niya tayo nilikha. Tayo ay bunga ng pagkalikha ni Adan at Eva. Ngunit tayo yung naging larawan ng kasalanan na nagawa nila. At tayo yung nagdusa. Pero ang Diyos gumawa pa rin ng paraan. At ibinukas niya ang pintuan after na tayo mabigyan ng divine amnesty. Kaso lang, gumawa naman si Satan ng hakbang upang hadlangan lahat ng mga tao sa pamamagitan ng Biblia na ito ay ginawang katuruan katulad ng mga ginawa ng mga Pharisees sa mga Israelitas noon. Ginawa nilang tradisyon. Kaya ito, noong pa man, andun na yung theology, theological tradition. Na yun na rin kapag ka magtumayo ka sa mga kapilya, kapag ka sinabi mo na wala kang pinanggalingan na Bible school, hindi kaya acknowledge na pastor. Pero tandaan po ninyo, ang mga papastor nandun sa Bible school, it is not ordained by God, but it is ordained by men. Kasi yung naging pabantayan, ay magkikita po ninyo, ano ang mahalaga sa iyo? Hindi po ba? Hindi ba yung pinapahalagahan natin ay yung physical na katawan? Pero ang Panginoon, okay, mahalaga rin sa iyo, sa Kanya yung physical na katawan mo. Pero kinakailangan, makalaya ka muna. Palayain mo muna ang sarili mo. Mula sa pagkakabilanggo sa katawan na yan, sa batas ng katawan na yan. Palayain mo, lumipat, tumawid ka na kay Kristo. Bitawan mo na yung mga karunungan. Bitawan mo na yung kaalaman ng tao. Dahil yan yung magdadala sa iyo sa panganib. Kaya makikita ninyo mga minamahal na mga kapatid. Dahil lamang ayaw magbukas ang tao sa kanilang kaisipan, laging iniuugnay yung mga ginagawa dito sa daigdig, sa mga pang-physical na buhay, sa mga pangako ng Diyos na hindi naman para sa atin. Hindi para sa atin dahil we are Gentile by nature. Ang nanlinlang sa atin ay yung pagkakanonize ng Biblia na nang sinabi, this is the Word of God. At ito'y dumating hanggang sa Bible school na ginagamit na ito maging salita ng Diyos. Kaya makikita po ninyo, in the 19th century, karamihan na ito ay naitatag yung mga iba't ibang mga religion, iba't ibang mga denomination. Bakit? Dahil po, yung Biblia ay inangkin na iyan ay salita ng Diyos. Wala naman din nagsasabi na yung Biblia ay salita ng Diyos ng mga religion o ano pa man. Pati mga tradition, pati mga Christian organization. The Bible is the Word of God. Pero tandaan po ninyo na kaya na-miss yung sinabi ng Panginoon na men shall not live by bread alone, but by every word that cometh out, that proceeded out from the mouth of God. Nawala yun dahil hindi nakita ng tao, hindi nakatawid at hindi nila na-encounter the risen Christ dahil doon sa pagkakapaniniwala na yung Biblia ay salita ng Diyos. Dito na nila kinakausap ang Panginoon hinggil sa kanilang nauunawaan doon. Kaya mali po. Still, this is the domain of Satan.
Kaya po kailangan po natin na makatawid na. Kaya ko sinasabi dahil mahal kayo ng Diyos at mahal ko kayong lahat. At ayaw ng Diyos na mapahamak kayo. Kaya makikita po ninyo anong ginawa ni Satan para lamang mga tao maghirap at magdusa. May mayaman, merong mahirap. Dahil siya yung nagwatak-watak sa tao. Kaya may mga iba-ibang apilyado. Na kung ikaw ay ibang apilyado, wala kang makain, wala akong pakialam sa'yo. Basta ang pamilya ko, ayos kami. Ganon po yung ginawa ni Satan, still. Pero kung titingnan mo yung pong struktura ng Diyos nung na-establish niya, yung great nation, actually makikita po natin that yung kanilang pag-exodus ng kanyang bayan, for about 2.4 million, sabay-sabay sila, sama-sama sila. Lahat ng pagkain sa kanila lahat, dahil hindi sila watak-watak. Nagkawatak-watak lang sila nung nahulog na sila muli sa panlilin lang ni Satan sa mundo na ating kinagisnan. Kaya, walang problema na marami kayong kayaman. Pero ang tanungin ko sa inyo, ito ba'y ginagawa ninyo at meron kayo for the glory of God? Sabi ni Pablo, do it for the glory of God. Kaya, gumising na po tayo. Dahil yung pagtawid tungo sa Panginoong Yesus ay kinakailangan maalis lahat yung attachment natin sa kingdom ni Satan, sa karnal na buhay. Kailangan maalis lahat, pati yung karunungan nyo, pati yung kaalaman ninyo sa Biblia. Maganda yung malaman mo ang Biblia kung ito'y dadalhin ka niya in the presence of the risen Christ. Pero kung ibibilanggo ka na angkinin mo yung mga nakatala dyan na sa'yo naka-address, malaking panlilin lang. Malaking panlilin lang. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na magising po tayo. Ito po yung dominion ni Satan. Kaya kung maaaring paulit-ulit na ito'y na-topic ko, pero kailangan malaman natin na yung buhay na ating pong pinapahalagan, this is the kingdom of Satan. Ang kanyang pananggalan ay carnality, carnal mind, na kaaway mo ang Diyos. Pero salamat dahil binigyan tayo ng divine amnesty ang Panginoon at malaya na tayong magdesisyon. Freedom of choice kung gusto natin mapunta at makibahagi sa kalangitan sa kingdom ng ating Panginoon Jesus. Kaya po panahon na tayo po ay gamitin natin ang lahat ng resources natin to give glory to the name of the living God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day. I pray to continue, Lord God Almighty, na ito, Diyos, ay bukas pa. Ang maraming katotohanan na ito, Diyos, kailangan naming malaman. Salamat po dahil ang katawan na ito ay susupilin namin, Panginoon, ang kanyang five senses, Panginoon, na ginagamit ni Satan upang kami ay bilanggo dito. At salamat dahil as you clothe us with your Spirit, O God Almighty, we are now, Lord, motivated by your Spirit, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God. Pagpalain mo po ang lahat, and I pray to multiply all the resources thousandfold. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.